Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Hindi raw Kamara kundi Senado ang dapat sisihin kung magkakaroon ng delay o kaya reenactment sa 2021 national budget. Reaksyon po yan ni Cayetano sa sinabi ni Senador Panfilo Lacson na kahit anong gawin ng Senado, hindi nila mapapaabot ngayong taon ang budget. Git ni Cayetano, hindi na antala ng isang buwan ang budget. Isang araw lang daw ang nabawa sa panahon ng Senado para mag-deliberate. Sa halip daw kasi na sa November 16 ay November 17 nila ito masusumite sa Senado. Paliwanag ng kampo ni Cayetano, kahit daw nasunod nila ang orihinal na target na October 14 at naipasa ito sa Senado, hindi pa rin daw nila ito matatalakay dahil naka-break na ang Kongreso at sa Nobyembre pa magbabalik. Kung magkakaroon po ng delay or reenactment, it will become because of the Senate, not because of the House. Tigas because we're only talking about 1 day. Nabigla at nagalit ang ilang kongresista sa tingnan na natin kung sino yung mga nagalit sa pagpasasamungkahing 4.5 trillion 2021 national budget kahapon. Kahit kasi hindi pa tapos talakayin sa plenaryo, pinutol na ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang deliberasyon at ipinapasa na ang budget sa second reading. Pagkatapos nito, pinagbakasyon na ng maaga ang Kamara at sinuspende ang session kahit sa October 17 pa dapat ang recess. Dahil sinuspende ang session kahapon, hindi natalakay sa plenaryo ang budget ng maraming departamento at opisina ng pamahalaan, gaya na lamang ng Office of the Vice President, DepEd, Department of Transportation, Department of Health, at DPWH. Ay, sandali. Sabi ng Kabataan Party List, tinanggalan ng pagkakataon ang publiko na mabusisi ang budget. Si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, kinondena ang... Sandali. So, hindi na tatalakayin yung budget ng OBP? Hindi na pwedeng tanggalin yung budget nun? Hindi na kailangan ng budget no. Walang kwenta naman yung opisina niya. Pasok. Railroad sa budget. Lalo't hinihingi pa nila na i-realign ang di umano'y pork at lump sum funds. Ang suspension ng session ng Kamara, walang pagsang-ayon ng Senado. Kaya sabi ni Albay Representative Edsel Lagman, labag daw ito sa konstitusyon na nagsasabing hindi maaaring mag-adjourn ang Kamara o Senado ng higit sa 3 araw nang hindi sinasang-ayunan ng isa't isa. Pero ayon kay Deputy Speaker Neptali Gonzales, wala silang ginawang mali. Although the Constitution stated shall not, di ba? Shall not. Pero ano yan directory provision. And what is the meaning of a directory provision? It is merely a directive o parang ano lang, guidance, violation of which does not amount to disregard of does not amount to any violation na wala kang, you don't have to correct anything. Paliwanag pa ni Gonzales na sunod naman ang Section 55 ng House Rules o ang motion to close debate dahil may mga nagsalita na pabor at laban sa budget. Nangangamba naman si Ambis OWA Party List Representative Sharon Garin na madelay ang pagsasabatas ng budget lalo't nakapaloob dito ang pondo para sa COVID-19 response ng pamahalaan. Kung ipapasa natin the same budget reenacted 2020 budget, ano yung mga response natin on the health? Kailangan munang maipasa ng Kamara ang budget bill sa ikatlo at huling pagbasa bago ito maibigay sa Senado para naman kanilang aksyonan. Pero dahil nakabakasyon na ang Kamara, hindi na ito mangyayari hanggang sa pagbabalik ng session sa November 16. Gayunpaman tiniyak ng liderato ng Kamara, hindi raw may ipit ang budget. We're committed to pass it on time. Dahil sa maagang recess, wala ng sesyon pagsapit ng October 14, ang petsa ng palitan ng House Speakership na napagkasunduan kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, Maribel. Sabi ng kampo ng nakaumang na si Marinduque Representative Lord Alan Velasco, maaari naman daw magpatawag ng session sa October 14 kung ito ang gusto ng mayorya. At 154 daw o mahigit sa kalahati ng nakaupong kongresista ang sumusuporta kay Velasco bilang speaker. Should the majority rule to suspend the rules or amend the rules, it's up to the majority. Pero giit din ng kampo ni Cayetano, nasa kanila ang numero dahil mahigit 200 na kongresista ang nasa likod niya at hindi raw maari magkaroon ng botohan sa October 14. Naka-adjourn na ang session, sarado ang plenary, hindi ko alam paano sila magkakaroon ng access doon. Maraming mga kailangan na para sila ay makapag-session.
it will be an illegal session. Sa session kahapon, 3 mambabatas pa ang tinanggalan ng leadership post. Si Garin na kaalyado ni Velasco, di na raw nagulat nang alisin siya bilang chairman ng Committee on Economic Affairs. Nagtataka naman si Quezon Oy, City welcome to Representative Banateros, Angelina Lysel Tan Caiz. kung bakit siya pinalitan bilang Salamat. chair ng Committee on Health, gayong wala raw siyang pinapanigan sa laban sa speakership dahil wala pang abiso ang kanyang partidong Nationalist People's Coalition. Pero si Valenzuela Representative Eric Martinez, sinabing maaring may kinalaman ang kanyang pagkakaalis bilang chair ng Committee on Youth and Sports Development sa pagiging miyembro niya ng partidong PDP laban, ang partido ni Velasco. I'm a PDP. President Duterte is the PDP. Lord Alan Velasco is PDP. The word of the president is term sharing agreement. Tapos Where the na nga word yan. of the president goes, so his political party goes. Pero sabi ng kampo ni Cayetano, Well, I know for a fact that they're working against the speaker. ayon naman kay presidential spokesperson Harry Roque, hindi makikialam ang palasyo sa mga nangyayari sa Kamara. Hiling lang ng Pangulo, wag daw maantala ang pagpapasa ng budget. Iba na lumaban ngayon to si speaker, pati yung mga senador binabanatan niya na kasi sinasabi nitong Senado, dahil sa pag-break ninyo, madedelay. Mukhang meron tactic na ganyan ha. Dahil dyan, madedelay tayo. Ganyan. Ang sinasabi naman ng Congress, ganito. Okay, magbabakasyon na sila. It's vacation time, pero merong technical working group. Nakakalimutan kasi ang problema sa iba, komento ng komento kagad. Ang linaw dun sa speech ni Speaker Cayetano, merong technical group na binuo na magkakaroon ng amendments. Pero pasado na. Amendments na lang yung gagawin. Ibig sabihin, wala nang discussion, wala nang debate tungkol sa mga na budget ng mga executive branch, yung mga departamento. Wala nang ganon. Kasi yun yung inaantala at ginugulo ng grupo ni Velasco. Kasi gusto nilang ma-delay yung budget. Para pag nag-delay yung budget, gagamitin nila yon at sasabihin nila, tingnan nyo na, na-delay yung budget. Ayaw ni Pangulo yan, ma-delay ang budget. Di ba? Para hindi magkagulo, ganun ba? Sige, pasado na. So, pinasa na ni Speaker ang budget. Tapos ang usapan. Ngayon, so paano yun? Hindi na deliberate yung, yung mga kailangang pagbabago. Ano ginawa? May technical group na mag-aayos. Doon sa technical group, pili na lang. Wala na doon yung Makatae Black. At dahil dyan, panalo na ang PCOO. Alam mo, perfect talaga, no? Ito lang masasabi ko dito. If there's one thing that I would really somehow conclude on this, the hand of God really moves. Alam nyo kung bakit? Talagang ipit na ipit yung PCOO at saka yung NSC at saka yung NICA. Iniipit talaga. Merong karapatan mag-ipit ng congressman. Tandaan nyo ha. Pwede nilang ipitin yan at patagalin, i-delay ng i-delay. Ipinipressure na Makatae Black na hindi mapasa yun. NICA, importante yan. Yan ang ng national intelligence ng buong Pilipinas. NSC, ganun din. PCO, dahil nandun si Yusek Badoy. So isipin nyo, kung hindi yan nag-away-away, sabi nga nila, away-away kayo, di buti. Dahil dyan sa away-away na yan, pinastruck ni Cayetano, di pasado, wala na masabi yung mga Makabayan Black. Ngayon, ang importante, meron naman technical group na aayos. Tapos, ang usapan, November 14 isasubmit. Okay? Ang mangyayari lang, papasok sila ng November 14, November 15 submit. Malinaw. Ibig sabihin, isang araw lang made-delay. Isang araw lang made-delay ang pag-submit ng Kamara sa Senado. So instead of November 14, since papasok sila ng 14, dun sila mabalik lahat, 15 may papasa nila. Bakit? May technical group na nag-ayos. Yung technical group hindi magbabakasyon. Yung pag sinabi mo kasing bakasyon niya, babakasyon, mapunta kaming Boracay, hindi ganun yon. Ibig sabihin lang walang session. Bakit lang? Tinotolongges lang natin si Velasco. Ganun ang dating nun. So, diretsuhan na tayo. Inutakan ni Speaker Cayetano ito si Velasco.
So, ibig bang sabihin nun, takot si speaker na hindi magkano? Hindi. Anytime, kahit ngayon, maglabas ka manifesto. Yan nga ang hamon ni speaker ha? Maglabas ka ng manifesto. Atienza, Congress will be better off with a man, a gentleman like Velasco, not a hooligan like Cayetano. Time to go, Mr. Speaker. House better off with Velasco. Yan. Sabi ko nga yan yung mga walang brain. Bakit walang brain? Kasi alam mo nang walang pumapabor sa'yo kung hindi yung mga kapwa mo dilawan, magkokomento ka pa kay Velasco. So sa tingin mo, papanigan ka ng tao. Sa tingin mo, maniniwala sa'yo yung tao sa sinasabi mo. Pangalawa, okay? Walang-wala ka ng credibility, Mr. Atienza. Tanda mo, saksak mo yan sa kukote mo dahil wala ka namang ginawa nung panahon mo sa Maynila. Wala siguro magsasabing taga Maynila, sabi nilang, ay balik natin si Atienza na mayor namin. Ibalik natin yan. Di ba, kahit galit na yung mga taga Bacolod, sasabihin ng mga taga Bacolod, ibalik natin yan si Atienza. Walang magsasabing ganyan. Bakit? Wala ka namang nagawa sa Maynila Dilawang ka na nga, obvious na obvious naman. Wala ka pang nagawa sa city mo noon, tapos bigla ka bang papabor kay Velasco? Di ano mangyayari kay Velasco? Walang kredibilidad. Ay, nako. Pero sa bagay, merong mag-share sa'yo. Alam mo naman si Thinking Thinking Pugok, talagang pagka nag-share yan, i-share niya talaga yan. Basta against kay Cayetano, share natin yan, kahit si dilawan yan. Oy, Thinking Pugok, baka gusto mong i-share na rin si Sharon Garin ba yun? Kapatid nung nilalait-lait mo. Tingnan mo yung mga kumakampi sa mga sa bata mo si Velasco. Kung hindi dilawan, komunista. Ay, nga sabi ko sa inyo kung ikaw Duterte supporter, sinusulo mo sa pader. May diferensya sa'yo. Ang hina mo makabasa. Ultimo nga Malacanang lumalayo na Bahala na mga congressman. Alam ng Malacanang na panalo na sa congressman may manifesto nang nilabas So sila, bahala na. Wala, anong agreement? Hindi inuulit-ulit na Malacanang yung agreement. Sinasabi niya, bahala na, nirerespeto ng ating Pangulo ang mga congressman. Mga, nako. Alam mo, everything now makes sense. To me, everything now makes sense. Why the president is not removing Duque? Okay? First, totoo yung sinabi niya na wala naman siya nakikitang masasabi nating evidence na siya ay talagang nagnakaw. Di ba yun naman sinabi ko ever since noon? Sa tingin ko hindi naman siya magnanakaw. Sa tingin ko pinabayaan lang niya. Yun ang aking clear. Although, sa akin, hindi pa rin ako pabor doon. Kaya lang, removing Duque, which is I want, gusto ko matanggal si Duque, I trust the call of the president. Pero dahil sa pagpasok sa kanya sa WHO bilang chairman ba yun o president, nung dito sa may natin sa bansa natin sa malapit dito. Ewan ko basta parang Asia lang ata I'm not sure Ngayon ko lang nakikita na mukhang may dahilan si Pangulong Duterte kung bakit niya in-stay si Duque. Ang galing. Sabi ko iba talaga. Iba talaga mag-isip si Pangulong Duterte. Ito. Alam niyo po sa Senado, dahil 24 lang po, simple Ganda to. Pagka may pirmahan na 13, hindi na magtatagal yung Senate President. Sasabihin na sa inyo, magkakamayan na, very gentleman or very honorable, kung babae naman po yung magiging Senate President. So dito po, dahil po halos 300 kami, dahil meron po mga nauna na sa atin na ibang kongresista, kung meron kang a little bit more than 150 na listahan, Western Pacific, ipakita lang, gentleman naman po tayo. Ang hirap po kasi yung nanggugulo, chaos, intriga. You have the numbers, we have the numbers. Kahit ilang beses po ako magpapirma po dito, pumipirma.
Pagka sa kabila po, kay Congressman Velasco, panay salita, di ba? Walang warm bodies, wala pong pangalan. So, why don't you ask them to sign na categorically sila na, dalin mo dito, 160, 165, yung listahan, i-check ko lang kung wala rin nakapirma sa akin. Kasi ito lang advice ko kay Congressman Velasco. Pag ang pabaon mo ay salita, ang iuwi mo ay balita. No? Hindi pwedeng salita lang, di ba? Kasi dito po sa rules sa House of Representatives, you need a majority of all members of Congress to elect a speaker. And we're in the middle of the crisis. Ilan linggo na pinag-uusapan ng speakership. Pwede bang tanggalin na natin sa topic yan, tapusin na natin. May numero ka, pakita mo sa akin. Wala kang numero, tumulong ka sa budget. Start going to work, pumasok ka na, welcome ka dito, welcome lahat kayo. Doon po sa mga sinasabing casualty sila, well, stop politicking and start working, no? So, God bless you, Wait mga lang, kababayan. Asahan nyo po na tuloy-tuloy po tayo lahat sa gagawin po natin, no? Isang comment na mabilis po. May nagtanong dito, word of honor. Tignan nyo po lahat ng interview ko at tignan nyo po lahat ng meetings namin. From the start, ang sinabi ko, Mr. President, ako po ay nag-volunteer sa iyo, ako ay committed na ngako. September 29, 2015. So, nung tinanong ako na magiging speaker, nasa DFA ako, I asked him, sabi niya tuloy. Nung tinanong, pwede bang term sharing? Ikaw masusunod, Mr. President. Sinong una? Ikaw masusunod, Mr. President. Sa huli namin pagpupulong, nung 3 lang kami, plus Senator Bongo, yun din ang sinabi ko, Mr. President, ikaw masusunod. So, yung pong, yung akin po hindi nagbabago. Ang sabi po ng Pangulo, kay Congressman Velasco, patapusin mo na si Alan sa December. Wala naman may akalain ng nitong di ba, nung COVID, yung konteksto ng pag-uusap at ayaw magulo yung budget. Si Congressman Velasco ang ayaw sumunod sa Pangulo. That's why the next day when I went back, very clear naman ang sinabi ko sa ating Pangulo. Boss, kung siya na ang gagawa ng budget, siya na kasi gugulo pa kung dalawa pa. And very clear naman yung pagsabi sa akin. And that's what I'm doing now, no? So mga kababayan, please don't lose faith in the House of Representatives because despite yung nasa balita parate ay bangayan sa speakership, nagtatrabaho po ang mga members of Congress. Napakarami namin po dito, yung mga nasa probinsya po, kahit may COVID, nagtatrabaho, they're doing all they can to bring the resources needed to you to protect lives and to rebuild the livelihood. So magandang hapon po sa inyong mga kababayan. Don't worry about us dito sa house, no? We will continue working. And sabi ko nga sa mga congressman, it's not enough, and congresswomen, it's not enough to work harder. We have to work smarter. Yan! And remember, hindi lang distrito, may mga party list tayo representing the different sectors. So may mga partners tayo dito para lahat ng problema, maging sa OFWs, maging sa senior citizens, maging sa farmers, teachers po natin ngayon, maraming problema sa opening ng klase. But napakagaling po ng ating Secretary of Education, si Ma'am Briones. She really gave her life to public service, kaya kami sumusuporta po talaga sa kanya. But they need more resources. So doon po sa mga nagdo-donate, mga private sector donors, maraming salamat po sa inyo. Huwag kayong masasawa. Kung may mabubunot pa po, please tulungan pa rin natin ang ating mga kababayan. Ayan malinaw na. Kung may numero ka, Velasco, ipakita mo, wag puro daldal. Puro ka talk check Ipakita mo kung meron ka talagang numero. At kung may numero ka naman, wala naman problema Imposibleng, by rules. Rules ng yan, ng kamera. Pag umabot ka na, kaya mo ng, alam mo ba ganito yan, Para lang ito. Para lang sa kaalaman ninyo. Ito, ngayon ko lang din nalaman to, tinanong ko sa isang congressman. Paano ba mapababa yung speaker? During the session, 50% lang nung umattend. Halimbawa, okay. Ang umattend lang sa session, kunwari lang 10 lang. 6 lang magsabi doon na we declare the speakership vacant.
deklarado ng wala. Okay? Although, para maglagay ka ng bagong speaker, kailangan i-convene lahat ng mga congressman. Okay? But the point, umattend lang 10, kunwari sa plenary lang, umattend lang 10 o sa quorum lang, magkaroon lang ng quorum na kunwari umattend o sabihin na natin umattend lang 100. 51 lang magsabi, we declare the speakership vacant. Bakante na yun. Pero paano ang botohan, nomination, yun ay buong plenary, patatawag na lahat. Tsaka magbobotohan ng speaker. Eh doon pa lang, hindi na kayo mananalo eh. Bakit? Puro kayo absent, puro kayo tamad. Walang umaatin sa inyo. Paano? Inang niya, no? Sabi ko nga, ito na lang yung sabi ko, maglalagay ng kalaban to si speaker, yung kalaban niya, bobo talaga ng todo-todo. Sagad sa kabubuhan eh. Hindi umaatin. Paano mo madideclare na vacant siyang seat? Sasabihin nyo marami kayo pero ilan lang kayo nagsasalita? Wala. Eto, magbilang kayo ng nagsasalitang pumapabor kay Velasco. Wala pang 10. Tapos sasabihin nyo, marami kami, may numbers kami. Pambihira. Eh balita ko nga yung araw na pinasa yung budget. Alam nyo, balita ako sa loob ng Congress. Para daw arena, parang alam mo yung mga gladiator, ganun daw sa ingay. As in nagsigawan sila, yes, nagpalakpakan. Kasi it was a wise move. Kasi hindi naman pangit sa term pero buraot na yung mga congressman doon dahil dinidelay lang ng iilang mga meron kasing mga buwisit na congressman talaga yung maka-delay lang para lang masabi nila na merong nagtanong ako, nagmagaling ako, inistorbo ko. Eh alam kasi may tiwala na yung kamera sa ginawang budget ng executive branch. Maganda yung presentation, maayos lahat, everything is smooth. Kaya lang may mga konting epal. Kaya nung pinasa daw ni Speaker Cayetano yung budget, nagpalakpakan daw halos lahat ng mga congressman doon except yung mga, alam mo na, yung Makatae Black na makabantay, parang bantay yan, NPA ang datingan. Para lang naman. Kaya nga sabi ko paano mananalo ito si Velasco? Yung mga kakampi niya, tae, puro dilaw, naiilan lang. O ito sabi nila yung PDP, partido ng presidente. O ilan lang kayo? Eh bakit ilan lang kayong PDP? Ayan. Lord Alan Velasco is PDP. The PDP. word of the president is PDP. Sige. PDP. Sabi mo majority kayo. Bakit di kayo makagawa ng manifesto? Wala rin sa uliratong to. Pakyut lang dapat dinanalong congressman to eh. PDP. Ngayon po. PDP ang pinakamarami kasi di ba nagbaliktaran yung mga tandaan nyo, lagi naman yan every time nagpapalit ng presidente, yung ruling party ng presidente, diyan nagbabalimbingan ng congressman. Alam nyo kung bakit? Dahil yan sa mga projects. Okay? Feeling nila, kailangan nila ng projects, blah, 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 ganyan-ganyan. So, nagbabaliktaran sila. Ngayon, tanungin ko kayo, bakit yan sinasabi mong ruling party nyo, PDP? Bakit karamihan ng PDP na kay Cayetano? Bakit? Di nyo matanong yan? Kasi may ginawang maayos si Cayetano. Isipin nyo, pati spokesperson nyo niya, PDP, ang bukang bibig si Cayetano. Bakit? Wala kasi talagang kwenta sa Velasco. Tapos, kaya lang naman nila binoto nung una si Velasco kung ba't nila sinabing, sige na, Velasco, ikaw na tumakbo, ikaw ang PDP. Kasi nagmagaling yan si Velasco na ako, malapit ako sa presidente. Yung anak ko, ganito. Yan, alam mo yung pabida. Ngayon, basang-basa nila na si presidente ayaw na sa kanya kay Velasco. Kaya, isipin nyo totoo naman whether you like it or not, it is true. The president decide for the speakership. Pag gusto niyang maging si Velasco, kung si Presidente Duterte gusto niya si Velasco maging speaker, tatawagan na yan isa-isa. I want Velasco to be the next speaker. Ayan ay kasaysayan na nasa buong Pilipinas. The president is deciding who's going to be the next speaker. Hindi nyo ba napapansin? Ultimong mga kapartido ni Velasco nagbaliktaran.
umalis sa PDP. Hindi naman sila umalis sa PDP pero ayaw nila kay Velasco. Isip kayo na mabuti. Ayoko na lang. I won't put words in your thinking ha. Pero isipin nyo, bakit PDP kami, partido ng Pangulo, pero bakit si Cayetano ang sinuportahan namin? At hindi ito si Velasco. Isipin nyo mabuti. Politics yan eh. Simple lang. Akin ha, pananaw ko. Ayaw na talaga ni Pangulo kay Velasco. Yun lang yung kasimple. Kasi kung gusto ni Pangulo yan, abay tatawagin niya yung partido niya. Oh, ilagay niyo ito si Velasco. Si Presidente pa, sa tingin niyo hindi niya gagawin yun? Siyempre gusto niyan maayos yung mga gusto niya ipasang bill eh. O, di ba? Ay, sabi ko, sino yung cartoon character po yan? Ay, ayan, oo. Ewan ko nga kung sino yan. Tanggalin na nga natin yan. Gusto ko lang komentuhan ito, ha? Gusto ko lang komentuhan. Kasi medyo may mga pumupuna dito na medyo sabit daw si Cayetano dito. Sabi nila, bakit pupunahin ko ito? Bakit hindi mo punahin yan? Bakit tayo mga DDS hindi pinupuna yan? Bakit si Robredo, si Grace po, pag nagdadasal na naka-video? First, okay? Hindi naman kasi normal sa paniniwala nila Grace po at nila Lenny Robredo yung may camera. Okay? Ulitin ko. Isipin nyo to, logika. Normal ba, kayong mga Katoliko, normal ba sa inyo sa ibang nasa public kayo na may dala kayong camera tapos nagdadasal kayo? Hindi normal yon. Alam natin yan. Aminin na ho natin, hindi normal yon. Diba? Pero sa mga Christian po, which is the faith of Cayetano, normal po yan. Sa totoo nga pagka, kunwari mga Christian yung kasama. Ito, ikikwento ko lang sa inyo ha. Sasabihin ko lang sa inyo. Pagka nga mga Kristiyaning kasama mo, pag hindi ka nag-pray na bago kumain, medyo, yung iba, hindi lahat. Yung iba may pagka-pariseyo. Ano sabihin ng pariseyo? Hipokrito, gano'n. May pagka-pariseyo kasi practice na ho yan ng mga Christian church na bago gumawa ng isa, ng something, bago kumain, magpe-pray. Bago mag-drive, magpe-pray. Gawain ho talaga yan. Ibig sabihin, ginagawa talaga yan, practice na yan ng mga Bible-believing Christian. Okay? Hindi yan abnormal. Okay? So, pag may success, nagpe-pray. Sa totoo lang, normal ho yan. Una yan. Pangalawa, okay? Pangalawa po, aside from that, kasi yan ho ay commandment ho ng Panginoon eh. Pray without ceasing. Ibig sabihin nun, pray without ceasing. Ibig sabihin, no, don't stop. Continue praying. Okay? Continue asking for my guidance. Everything, whatever you do, you keep on praying. Bakit? At this time, nagpapasalamat sila na naipasa na nila na ayos na yung budget. Wala nang gulo, ito na yung budget. Pangatlo, consistent po si speaker dyan. Sabi ko nga sa inyo, since 2016, nung nagkakampanya kami, bago kami mag-meeting, magpe-pray kami niyan. After namin mag-meeting, magpe-pray kami niyan. Every time hihingi kami ng advice, at that time, magpe-pray yan. At lumuluhod talaga siya. Whether in public or in private, ginagawa niya yan. Normal na sa kanya yan. Okay? Consistent po siya dyan. So, masasabi mo bang pangit yan o maganda? Depende ho. Bakit? Pangatlo at pang-apat. Pang-apat. Ang pang-apat, dapat your prayer should be consistent with your life. Which is, I think, si speaker naman, consistent eh. Consistent. Isipin nyo to ha. Ulitin ko ha. Anong ginawa niya sa Congress? Kahit kalaban, kinasundo niya. Yan ho isang bagay na masasabi nating sign of a true Christian. Medyo ako failed dyan. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon blessed are those who are peacemakers. Yan ay ang isa sa mga commandment. Kaya nga ho siya dyan. Alam nyo ba, pagka dyan sa sobrang gustong-gusto si speaker, whether opposition, whether Makatae Black,
gustong-gusto siya. Although there will be different opinion, pero in terms of liking the person, gustong-gusto siya. Bakit? Peacemaker siya eh. Pag may problema, inaayos niya. Consistent siya eh. Kaya nga makikita mo, labas din yung fruits nung kanyang consistency. Ngayong panahon lang, sobrang taas ng ratings ng Kamara. Ngayon lang yung pagkakataon na yan. Ngayon lang natin nakita na meron silang ginagawa. Ngayon lang natin nakita binangga nila oligarchs. Ngayon lang natin naramdaman na merong Kamara. Ganong kalupit. Ibig sabihin, prayer and life consistent is equal to not hypocrisy. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.